medyo masakit. Yung matapos mong ma-repair yung board, tapos defective pala yung fan motor. Open eh. Shorted. Ayan. Shorted yan. Tinanggal ko na yung diode niya. Shorted din tong diode na yan eh. So yung IPM, bubunutin ko para makita natin kung matatanggal yung shorted. Good day. So yung ipapakita namin sa inyo ay TCL aircon. Window type lang naman ito. So ang naging problem niya ay board. Ito, nagkaroon siya ng shorted dun sa parts niya. So wala siyang power. Ang problema kasi natin dito, yung board na ito ay hindi pa available sa market. Hindi din tayo makakuha pa. And medyo may kamahalan. So ang option natin, i-repair natin itong board na ito. So main PCB siya, yung control okay naman, check na rin naman natin ito. And ito yung unit niya. So nilinis na rin natin siya. And ito na lang yung itatry natin kung kakayanin na ma-repair. So yung parts nandito sa loob ng opisina, naka-order na rin tayo. Ikakabit na lang natin. Ayan. So ito yung board na tinanggal ko doon sa loob. Yung parts dumating na din. Ito yung pinaka parts natin. Mukhang legit naman yung na-orderan natin. Online din to ang natin. So mga bago kasi itong board na ito and yung parts, yan yung mga wala pa tayong stock kaya nag-order pa tayo online. Ayan. So ito yan Then, ipapakita ko sa inyo yung troubleshooting na ginawa natin kung paano natin na-determine yung defective parts or kung paano natin nalaman kung bakit sira yung IPM IC na ito. Ayan, ito na yung board and papakita ko sa inyo yung shorted. Ayan, so gamitan na lang natin ang buzzer to. Ito yan Ayan. So dapat wala itong shorted or resistance. Ito yung nakalagay niyan is DZ na sign, DZ1. Ibig sabihin niyan is Zener diode. Yung Zener diode na yan is protect yan ng overvoltage. Kaya lang tinanggal na namin. Actually nag-short din itong Zener diode dito. So tinanggal ko na. Ayan, pero may shorted pa rin. So protection siya papunta dito. Ang problema niya ngayon, nag-short yung diode dito. And itong IC na ito ay shorted din. So ayan. So itong power supply niya, makikita nyo, ito yung nakahiwalay na power supply. Ayan. So yung power supply na yan, nandito yung 12 volts, 5 volts, and 15 volts. So dito pumunta yan sa capacitor na to. Pag binaliktad nyo yung capacitor na yan, dito, binaliktad natin yung board. Ito yan. Yan. Ito. Ayan yun Dito galing yan Ayan. So shorted siya. Pag ginamitan natin ng analog. Makikita natin sa analog Nakaset tayo sa X1 dito. So, set ng X1. Then, titingnan nyo ito. Yung 15 output. Ayan tingnan nyo yung output. So, yung output niya dapat, yung reverse nito wala. So, dahil makikita natin shorted dyan. Ayan. Pag reverse natin, meron pa rin shorted dyan. So, yan yung out ng 15 volts. So, ito, meron siya dito kasi nakalagay na 12. Medyo maliit lang. Ayun 12 volts. So, pwede nyo rin siyang direct na i-check na yan dito kung may makikita kayong shorted. Ayan. Then, pag na-reverse natin,
dapat wala kayong makukuha. Ito. Ayan. So, may resistance siya. Ang reverse, yan yung walang resistance. Ayan. Okay. So, kaya wala siyang power dahil shorted itong pinaka 15 niya. So, pag shorted yung 15, itong supply ng 12 volts at saka itong, kasi yung 12 volts papunta yan dito sa regulator na ito. Makikita nyo itong 5 volts na yan. 5 at ito yung 12. So, papunta lang yan dito ito na lang gamitin natin isang resistor. Yan. Ito yung 12. Papunta yan dito sa input ng 7805. Yan ito yan. Yan. So, dito wala naman tayong shorted. So, sa 5 volts, wala rin naman tayong shorted. Ayan yung 5 volts nakalagay. Naka-indicate yan dito. Tingnan ko lang kung mapopokus ko Ayan Ito yung 5 output. Ito yung 12. So, nakasulat naman. Ito yung 12 volts na papunta doon sa 7805 para magkaroon tayo ng 5 volts. Ito. So, yung supply na inalalabas nitong power supply natin na ito ay isang 12 and isang 15 volts lang. Ito. Yung dalawa lang yung output niya. Then, gumamit lang siya ng 7805 para magkaroon ng 5 volts. Yan yung supply na papunta ng system natin. So, dahil shorted niya ito, kaya hindi siya nag-on ang power. Dahil magkasama siya. Once na shorted ito, apektado itong kabuuan ng power supply na ito. Ayan. Dito siya. Ito, minsan ito naman nagiging problema. Ito madali namang i-check yung MOSFET at saka yung IGBT natin o yung IGBT, then yung diode, pwede rin. So, dahil may shorted pa rin tayo dito, kaya nagkaroon tayo ng findings na etong IPM-IC. So, ang gagawin ko, bubunutin ko tong IPM-IC na ito para may pakita ko sa inyo yung shorted. So, eto pala, once na nagkaroon ka ng problema do sa 15 volt supply natin, katulad nitong na-check natin na to, dito, apektado din lahat yan. So, kung nagkaroon ka ng 15 na shorted dito o yung supply ng 15 is shorted, automatic yan. Ang DC pan natin, itong terminal na to is magkakaroon din yan ng shorted dahil iisa lang ang linya yan. Pakita natin, tingnan ko kung ito, makikita natin yan ito yung 310. Ito ground o negative. Ito 15 volts. Ito ang yan shorted din dito yan. Then ito pwede nyo naman i-check kung may shorted. Ayan, wala na may shorted yung 310 natin. Ayan. So ang reverse nya wala. Ayan. Okay, so ito lang meron. Ayan, shorted yung 15. So, shorted yung 15 dito. So, ibig sabihin yan, pagpunta niyan dito sa IPM, shorted din yan. Ito yan. Yan. Kasi connected din yan dito sa 15 natin Ito. At saka, ito. Yan. Yung 15 dito, yan. At saka yung 15 na papunta doon sa IPM natin is isa ang connection. Kaya hindi rin naandar ang pan, hindi naandar ang power supply dahil doon sa isang shorted. So ganun lang naman kasimple kung paano nyo ma-determine kung nasa ng shorted. Pwede nyo rin siyang tingnan dito sa power supply nya. Ito yung secondary, makikita nyo yung diode na yan dito. Kapag may nakuha kayong shorted dyan, so katulad yan sa troubleshooting nga namin, kinalas ko pa itong diode nito kasi hindi ko mahanap-hanap yung shorted. Then tinanggal ko rin itong Zener diode dito. So may shorted pa rin dahil nakakalas na siya. So saka ko lang na-determine, sabi ko defective yung IC. So ang gagawin ko, kakalasin ko muna ito ngayon. And titingnan natin kung mag-on na ang power. Ayan, so ito yung gamit ko na soldering iron.
pinalitan ko yung isa kasi nasunog na yung pinakadulo. Ayan, automatic nag-adjust to. So, ang kagandahan nitong soldering pala na to ay kapag hindi mo siya ginagamit o naiwan mo na nakasaksak, mag-automatic off siya. Ayan, so kusa siyang nag-off. And mataas ang ano niya, wattage. Ayan, may adjustment siya. Ayan, tuloy-tuloy. So, umiinit na yung ating soldering. So, kakalasin ko lang to. Ayan, so nabunot na natin yung IC. Ito yun yung IPM. So double check natin ngayon kung may shorted pa. Ito yan. So yung shorted kanina, dito natin nakita. Ayan na. So wala na rin yung shorted dito. Ayan. Yung doon sa 15 volts sa pan, ito. So balikan lang natin ulit. Ito siya, yung ground to 15 volts or negative. Ayan, wala na yan. Dito. Ayan, wala na shorted. So, ito yan papunta yan doon sa positive diode na to. Ayan, ito yan. Ito, yung tinutukan ko nung kulay black na test prod. Ito, papunta lang yan dito sa 15 volts na to. Yan So, isa lang connection niya, yung papunta ng pan at saka itong 15 dito na papunta doon sa IPM IC na to. Dito sa IPM, yung 15 nito and 15 dito papunta sa pan motor, iisa lang ang connection niya. Kaya kapag nagkaroon ng shorted like dito sa pan motor, kapag nagka-short yan dito, meaning hindi rin siya tawag dito, hindi yan mag-on ang power. Kung magkaroon man is nagka-cut off or nagsi-shutdown kapag nagkaroon ng short dito. Kung nandito sa IPM ang shorted natin, ganun din siya, wala rin siyang power. So tingnan nyo, try natin na i-short yan dito. Okay, ito yung dalawang paa. Yan. So, yung negative, sinort ko lang siya. Then, pag chinek nyo yan dito, yan. Shorted ulit yan dito. So, ibig sabihin, ito at saka yun is connected. Shorted din yan dito kapag chinek nyo. Dito. Yan. So, ang ayan, tanggal to. Ang sinasabi ko, and eto, kapag ka nagkaroon ka ng short dito, ibig sabihin yan, hindi rin mag-on ang power kasi yung shorted dito at saka dito is magkakonekta or magkasama, iisang supply ang source, galing lahat siya dito sa ating main power supply na ito. So, ayun. So, ikakabit ko na yung IC ngayon. Ito yung IC. Tingnan natin kung try pala muna natin kung may power na siya. Ayan, so ikakabit ko itong display board, then i-connect natin. Ayan. Kung mawawala na yung shorted nya, ibig sabihin mag-on ang power dapat. Yan. So, may power na siya. Okay. Okay. Ayan. Okay. Nag-on na. Then, pwede nyo na yung i-voltage check. Punta kayo sa DC. So, dahil DC yung susukatin natin. Ayan. So, yung sabi ko sa inyo na 15 volts na papunta ng Zener diode. Ito yan. O papunta ng IPM. O, yan yung 15 volts. 15.5. So, fixed voltage ito. Dumaan na regulator. Kaya, yan ang makukuha nyo. Yung doon sa pan motor,
Ito din yan. Yan, 15.5 din. Okay, so okay na. Tapos, balik na rin natin. Check natin yung supply dito ng 15 at saka yung 5 volts. Kung makikita natin. Yan. Ito yung supply ng 15. Yung doon sa ilalim sa power supply galing sa main source natin. Ayan niya, 15.5. Yung ating 12 volts, ito yan. Nakalagay naman dyan 12 volts eh. Yan, 12.3. Tapos, yung ating isang 12 volts, ito yan, yung sa regulator. Yan o, 12. Okay? Yan o, nakasulat naman 12 eh. Then, ito 5 volts. So, dapat 5 volts to. Papunta ng system. Ayan, 5.0. Saktong-sakto. Ayun. Okay. So, okay na yung power natin. Kaya hindi siya nag-on. Ang power supply natin is dahil nga doon sa IPM IC natin. Okay. So, isasalpak na natin yung IPM IC. And ayan, bago kayo magkabit niyan, so ito naman is hindi naman natin sinasabi na talagang kailangan nyo may repair. Mas maganda kung mapalitan talaga ng bago, pero ito kasi option na lang na mapalitan natin dahil hindi available sa amin yung board na ito. Ayan. So, iso-short nyo ito ha. Gagamit kayo ng pang-discharge dito. Lahat yan bago kayo magkabit ng IC para sigurado na hindi magkakaroon ng spark. Yan. Dapat patay lahat ng supply dito. Yun. Yan. Sisiguraduhin nyo na namatay yung supply dito sa main na capacitor. Ito. So, napakalaki niyan. Pag nag-spark yan, masisira yung IC nyo ulit. Okay. So, ito na yung IC na nabili natin online. Mukhang legit naman dahil bago siya. Ito. Wala pa siyang hina. Kasi may mga na-chempo kami na yung IC na nabibili namin, may mga parang binunot na lang siya. And pag ginamit namin yun, sawi. So, same naman ito. Ayan. Yung number niyan, makikita nyo nasa ilalim. Then, yung pagkakasulat ng parts, makikita nyo dito kung ayan, mukhang legit naman siya. Ayan, ito. Okay, susalpak na lang natin to. Ayan, so nakakabit na yung ating IC. Ayan, i-check na lang natin kung may shorted pa siya. Ayan, then balikan natin yung shorted kanina. Ito. Ayan, wala na shorted dito. Okay. So, dito sa kabila, ito ulit yung ating supply ng pan. Double check lang natin kung may shorted ba. Ayan, wala na. Wala na. Ito yung 15. Ayan. So ito depende kung pwede nyo siyang lagyan, pwede rin hindi. Kung fixed voltage siya na 15 volts, pwede nyo siyang hindi lagyan. Pero mas maganda kung makabitan nyo ulit ng Zener diode. So ang purpose ng ating Zener diode nito is regulator or pinaka-protect niya. Kaya lang, usually pag fixed voltage naman yan, once na regulated power supply ito and gumamit ng ganito na photocoupler, usually hindi siya nag-over voltage. So lagi siyang naka-fixed voltage or pababa siya. Hindi siya nag-over voltage na lumalampas ng
15 volts pataas. Ayan. Muna natin kung magpa-power bago ko ilagay yung heatsink. Yun. Ayan, buhay na yung power. Okay, so okay na siya. Kakabit ko na lang yung pinaka heatsink nito and itatry natin doon sa mismong unit. Ayan, so dito, dating gawi, importante, lalagyan natin ng ito, silicone grease kung tawagin namin. Ayan, so ito yung pinaka-importante dito pag ilalagay natin yung heatsink nya. So lahat siya, pati itong IGBT and yung diode. Ito. Yan, okay. So, thermal paste. Then, yung pinaka, ito. Ayan, so malinis naman siya. And malambot pa rin naman. So, lalagyan din natin. Ayan. Ayan, okay. Ayan. So, nagawa na natin yung board. Nakikita natin yung IPM. Ito yung itatry natin kung aandar siya. Ayan. So, hindi ko natanda ng PQA nito. Okay. So, B. Gitna. W kulay blue. Okay. W, ito. Ang B kulay white. Ayan. Okay. So, nakakabit na yung ating compressor. So, ito na lang sensor and sensor sa harap. At dito to. Ayan. So, yung sensor dito nakakabit sa control. Dito. Then, pan motor. So, ito double check ko lang itong pan motor kung may shorted Yan. So, pinakamaganda niyan, bago nyo ikabit, double check nyo to. Baka mamaya isa ito sa pinanggalingan ng problema. Okay. Burst natin. Ayan. So, wala naman shorted tayo nakuha. Dito sa DC input. Ayan. Wala. Pero open, no? Open talaga. Ito open. Baka yung tester. Meron Wala naman shorted pero open. Wala nga. So medyo masakit yung matapos mong ma-repair yung board tapos defective pala yung fan motor. Open wala talaga ang tester ko open talaga siya wala
Patay oh. Wala, negative. Lugi. So ito yung masaklap talaga yung mga ganito. Hindi ko siya na-anticipate na yung pan motor is pwedeng defective. So ang nag-focus ako sa pagre-repair dito sa main PCB kasi wala siyang power. Ngayon, nung nag-power, napalitan natin ng parts, defective pala yung pan motor. Open. So mangyayari dito, sana kung mag-go signal pa siya, repair ng board and replace yung fan motor. So yung ganitong fan motor kasi hindi repairable yan eh. Kaya medyo masakit sa atin. Wala, negative. So medyo malungkot pala itong pagkakagawa natin ng unit. Kasi based dito sa tester natin, yung fan motor open. Ayan, so dapat magkakaroon tayo ng resistance dito eh. Ayan o, open siya. Open din yung 15. Dito sa analog tester natin, open din siya. So ito yung hindi natin na-check nung chinek ko ito kasi nakafocus kami sa board. So hindi ko nakita na yung pan is defective. Pero subukan natin. Papakita ko lang sa inyo ha. Ayan. Then on natin. Ayan. So buhay na siya. Ito yung power. Temp. So naka cool mode to. Yun. Nag-switch na yung relay. Ang problema yung pan, mapapasin nyo, hindi mandar oh. Kasi open siya. Ayan. So ito yung medyo masakit kasi damage din pala ang pan motor. Kaya lang nakabitan na natin nung IC, yung IPM. Kaya lang hindi mandar ang pan. Pero yung power okay na. Titingnan na lang natin kung uubra pa na baklasin yung pan. Baka may putol lang. O sana may naputol lang. Antayin lang natin mandar yung compressor. Hindi ko na anticipate na yung pan is i-check. Ayan, mandar na compressor eh. Ayan. Mandar yung pinaka-pan motor natin. Kaya lang madidetect ay yung ating compressor. Pero madidetect niya yung pan motor. Okay na yung ating board. Ang problema na lang natin yung pan motor. Ayan. So ito yung medyo masakit sa ating mga technician. Nakagawa natin yung board pero hindi natin na-anticipate pala yung problema nung pan motor. So ayan. Medyo masalimuot pa. Maaaring magpalit tayo ng pan or i-try natin kung marirepair. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung video natin. So yung board natin okay na. Doon sa itinuro natin kung paano lang naman i-check yung 15 volts. And yun. 15 volts is connected sa pan and connected sa IPM. So dahil nagpalit nga tayo ng IPM IC, okay na siya, umandar na. Ang problema na hindi natin na-anticipate niya na sinasabi ko yung pan motor. Hindi ko naisip na maaaring defective pala. Kaya lang nagawa na natin yung board. Kaya medyo masakit. Yan yung medyo masakit sa ating mga technician after na ma-repair, meron pang ibang problema. Okay na? Ayos.